Godly day everyone. Once again, ako po si Maris and I'm a single mom here in Japan at ito na yung part 3 natin, yung sa enrollment. So what I did was pumunta ako sa school tapos pagkapunta ko po doon mga binrief ako na ito yung mga kailangan, merong mga binigay na documents, pinapaliwanag doon pero wala halos ako naintindihan, konti lang. Pero don't worry kasi ipapauwi sa inyo po yung mga papel na yon. At pag pinauwi po sa inyo, doon po ninyo aralin pag uwi sa bahay. So, ito po yung mga papel. I tried na matapos agad para syempre malapit na ang new entry ng mga bata para po may idea kayo kahit papano sa mga papel. Again, with the help ito of ChatGPT and Google Translate mga mi, kaya nasagutan ko to lahat. At kailangan po yung boshitecho ng mga bata kasi nandun po yung mga information na kailangan natin i-fill up dun sa ibang mga forms. So, ito po ipapakita ko sa inyo. So, ayan po, bibigyan kayo ng isang buong folder na naglalaman ng lahat ng itong mga papel na yan. So, ayan po yung nakikita nyo mga papel na finilapan natin. So, folder. Tapos, ito po yung isusuot kapag susunduin at ihahatid si baby. So, lagi nyo po itong dadalhin at isusuot kapag susunduin si baby. Tapos, ito po yung mga list ng mga document. So, ayan yung tinrelansate ko. Yung iba, work certificate. Ayan, post nyo na lang po para makita nyo. Tapos, ito yung mga actual paper. Ito po yung new key, yung schedule nila kung kailan mag-new key. Tapos, ayan po yung kanilang mga mission vision lang to, saan nagsimula ang school. Pero I read everything din po. Tapos, translate ko para alam ko yung facility, yung background ng school. Kailangan nyo po yan para may background knowledge po kayo sa school na papasukan ni baby. O, tapos ito po yung may application na po ngayon ang ginagamit para kung wari may hindi papasok si baby or malilate or maaga nyo po susunduin, application na po lahat yan. Tapos ito po yung sa pag may gamot lang si baby na kailangan at saka yung pag nagkasakit ng matagalan si baby, yung mga pneumonia, yung mga COVID, ganyan, may papel din po na kailangan. Pero hindi nyo pa po kailangan sa ngayon yan. So, let's start. Ito po yung mga kailangan i-submit kapag sa school bago pumasok si baby. So, yung sa akin, may maximum palugit po sila. So, I have to submit all of this by March 27. Ayan po, nakasulat yan sa papel. Tapos, eto, work certificate. Ayan po, yung kung may work kayo, dito nyo po i-fill up. Ako naman po is self-employed, kaya ako lang din po nag-fill up. Tapos, emergency contact form, kayo po, o kaya mommy at daddy. Ayan, magpatulong lang po tayo sa Google Translate at ChatGPT. Tapos, ito naman po isa consent form. Kayo lang din po ito, parang consent nyo lang to na gagamitin minsan yung pictures nila, maalalabas sila, ganyan, mga consent lang po yan. So, pirma lang po ang kailangan. So, ito naman is child information sheet. Ayan, kung sino po yung kasama nyo sa bahay. Ano ba to? Yung work nyo din po, ganyan. Tapos, gaano katagal ang tinatagal ng biyahe nyo papunta sa school. Tapos, vaccination history. Ito po yung nangangailangan ng boshitecho nyo na ha. Kasi lahat po ng vaccine ni baby, kailangan nakalagay po dyan. So, nasa boshitecho naman lahat ng kailangan nyo. Tapos, Google Translate and ChatGPT lang po tayo. Tapos, daily life before school. So, ito yung pinanganak siya, ilang kilo siya, information tungkol sa kanya, kung masiyahin ba siya, ganyan. Tungkol kay baby na kailangan din po ng boshitecho dito. Tapos, ito ay adjustment period nila. So, ito yung unang week ng pasok nila, 8:30 to 10:30 lang. Ayan, first week po ito. Tapos, sa mga susunod na week, whole day na po sila hanggang 4 p.m. Tapos, ito naman yung mga kailangan pong dalhin. So, yung mga mochimono na ni baby. Ayan, may picture dyan. Tapos, may separate vlog ito na papakita ko kasi doon ko pinakita yung mga gamit na binili ko para kay baby. Huwag kayong mag-alala na siya, Nishimatsuya lang lahat. Kaya hindi po kayo mahihirapan. Tapos, ito naman is diaper and bedding. Nag-subscribe na din ako ng diaper niya, tsaka yung bedding niya para hindi na ako maglalaba. Hindi ko na iuwi-uwi. Para to sa mga busy mom. Tapos, next one is the pre-check-up. Ito yung pediatrician na sasabihin sa inyo ng school kasi meron silang sariling parang pedia. General check-up lang. Papatayuin lang si baby, titingnan yung lalamunan, mga ganun. Yung regular lang na ginagawa ng pedia. So, ayan, may certificate din. Tapos, ayan yung mga yung mga kailangan pong isubmit sa kay baby. Tapos, after mga isang week po, dumating yung notification from the munisipyo na childcare usage decision notification tsaka yung certificate ng education childcare. Ayan, napakabongga talaga ng Japan. May certificate talaga sila kahit daycare pa lang yung anak nyo, kaya hintayin nyo yan. Kaya mga mi, nagtatanong kung sa school ba dapat sila una magpunta or sa munisipyo. Mga mi,
sa munisipyo po kayo kasi ang huling halakhak ay nasa munisipyo din. So, doon po kayo magpunta talaga sa munisipyo kasi sila din talaga ang magde-decide kung makakapasok si baby doon sa gusto niyong school. Ayun, salamat. Sana nakatulong. God bless everyone. Thank you!